Channeling your energy. Your soul calls here. Leo, kung pakiramdam mo nitong mga nakaraang linggo ay parang may unti-unting nagbabago sa paligid mo, kahit hindi mo pa ito lubos na maipaliwanag, maaaring para sa iyo ang message na to. Huminga ng malalim, buksan ang isip at puso at kunin lamang ang bahagi na tunay na umaayon sa iyong sitwasyon. At ang unang message, change in the wind. Kapag lumalabas ang energy na to, pinapaalala nitong normal lamang na magbago ang direksyon ng buhay. Hindi lahat ng plano ay mananatiling pareho at hindi lahat ng pintuan ay mananatiling bukas magpakailanman. May mga Leo na maaaring napapansin na nag-iiba ang ugali ng mga tao sa paligid nila. May mga dating sigurado pero ngayon ay tila nagdadalawang isip. May mga pangarap na kailangang baguhin ang paraan upang mas maging angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi ito laging madaling tanggapin. Minsan, gusto nating kontrolado ang lahat, ngunit ang message ng Oracle ay hindi tungkol sa pagkawala ng kontrol. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na may mas magandang direksyon na unti-unting lumilitaw. Kung may isang bagay kang pilit na hinahawakan kahit alam mong hindi na gumagalaw, maaring panahon na para tanungin ang sarili, ito ba ay para rin sa paglago ko? O natatakot lang akong magsimula ulit? Ang hangin ay hindi natin nakikita pero nararamdaman natin ang effect nito. Ganon din ang pagbabago. Minsan tahimik itong dumarating. Minsan isang maliit na direksyon or desisyon lang ang kailangan upang magsimula ang panibagong yugto mo. Bago tayo magpatuloy, huminga ng malalim. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. Kung komportable ka ha, Leo, inaanyayahan natin ng liwanag, banal na karunungan at mga gabay na nagdadala ng kapayapaan at malinaw na direksyon. Naway maging bukas ang ating puso sa mga aral na makakatulong sa ating paglalakbay. At gaya ng lagi kong paalala, hindi lahat ng bahagi or ng message na to ay para sa lahat ng Leo. Kunin lamang ang tunay na umaayon sa iyong sitwasyon at hayaan ang iba na lumipas ng may paggalang. At isa ring paalala po, hindi po ako ang unang nagme-message sa kahit sino para mag-alok ng service or readings. Kayo po ang unang magme-message sa akin, pero meron po akong energy exchange para po sa aking oras at energy ng pagbabasa. At ang contact infos ko, ipa-flash ko na lang po dito sa screen. At Leo, kung ikaw po ay Leo Sun, Moon at Rising, para sa iyo ang message na to. At kung gusto nyo pong magbisita or mahilig po kayo sa mga astrology, birth chart, interpretation, planet transits, bisitahin ang aking isa pang channel, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. Ngayon, isang card na lang para makita natin ang kabuoang energy mo. Leo, Sun, Moon at Rising. Leo, ang energy mo for this August 2026, pinapakita ang energy na tila may bahagi ng iyong buhay na matagal mong sinusubukang kontrolin. Ngunit habang tumatagal, mas malinaw mong nakikita na hindi lahat ay naayon sa iyong plano. At maaring yun mismo ang simula ng mas magandang direksyon para sa career at trabaho. Kung ikaw ay may trabaho, maaring napapansin mong nagbabago ang pamamalakad, responsibility o maging mga dynamics sa mga trabaho mo or sa office. Sa halip na labanan agad ang pagbabago, pagmasdan muna kung ano ang sinusubukan nitong ituro sa'yo. May mga pagkakataong ang bagong sistema ang magiging dahilan upang mas malawak ang iyong kakayahan. Para naman sa mga naghahanap ng trabaho, huwag maliitin ang mga opportunity na hindi eksaktong katulad ng iyong plano. Minsan, ang anumang hakbang ang nagdadala sa mas malaking opportunity sa future. Sa usaping pinansyal, ang mensahe ay paalala na maging malinaw sa mga desisyong may kinalaman sa pera. Kung marami kang pinagpipiliang pagkakagastusan o pamumuhunan, huwag magmadali, Leo. Bigyan ng oras ang sarili na suriin kung alin ang tunay na makakatulong sa pangmatagalan. Kung ikaw ay may negosyo,
Maaring kailanganing baguhin ng ilang strategy. Hindi ibig sabihin na mali ang ginagawa mo ha. Maaring panahon lamang upang umangkop sa bagong sitwasyon. Para sa ating mga senior Leo o sa mga nanonood para sa kanilang mahal sa buhay, ang message ay huwag mawalan ng pag-asa kung tila bumabagal ang ilang bagay. Ang karanasan ninyo ang isa sa pinakamahalagang kayamanan. May mga tao pa ring nangangailangan sa inyong payo, presensya at karunungan. Kung tungkol naman sa kalusugan, ito ay hindi kapalit ng payo ng doktor. Ang energy ay paalala lamang na bigyang pansin ang pagod ng katawan. Kung matagal kang puyat, stress o kulang sa pahinga, maaaring panahon na upang bigyan ng mas malaking halaga ang regular na pahinga, tamang pagkain at pag-aalaga sa sarili. Minsan ang pinakamahalagang investment ay ang kalusugan mismo. Lumalabas din ang message tungkol sa relasyon, mga desisyong matagal nang ipinagpapaliban at sa mga taong may mahalagang papel sa iyong buhay. Mapapansin mong hindi na sapat ang puro emosyon lang. Panahon ito ng pagiging tapat sa sarili. May mga Leo na matagal nang umaasa na kusang maayos ang isang sitwasyon, ngunit pinapaalala ng energy na may mga pagkakataong kailangan ding kumilos, magsalita o gumawa ng malinaw na desisyon. Para naman sa mga singles, kung ikaw ay single Leo, mas hinihikayat kang unahin ang pagkilala sa sarili kaysa habulin ang isang relasyon. Ayan. Habang mas nagiging buo ka bilang tao, mas nagiging malinaw din kung sino ang tunay na akma sa iyong buhay. May sermon, no? From cards. Kung may bagong taong pumapasok sa iyong mundo, huwag agad magmadali. Hayaan mong ang kilos, ang magsalita, kaysa sa matatamis na salita. Ayan. Kung ikaw naman ay nasa isang committed relationship o may asawa, ang energy ay nagsasabing mahalaga ang pag-uusap. May mga bagay na matagal nang hindi nababanggit dahil parehong umiiwas sa pagtatalo. Ngunit minsan, alam mo ba, ang tahimik na problema ang mas lumalaki. Kapag pareho kayong handang makinig, mas madaling makahanap ng gitna. Ayan. Balance lang talaga, no? Hindi palaging kailangan na may manalo sa arguments. Mas mahalaga ang mapanatili ang respect. At para naman sa mga may complicated situation, napaka masalimuot. May ibang taong sangkot. Sorry Leo ha. At ayoko mag-sugarcoat kasi ito talaga yung panahon para tanungin mo ang sarili mo, Leo. Ang direksyon na tinatahak mo ba ay nagbibigay ng peace of mind mo? O mas marami na tong dala na pagod, pagtatago at pag-aalinlangan? Ano man ang iyong piliin, gawin ito ng may paggalang sa lahat ng taong maapektuhan. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon habang mataas ang emosyon. 'Di ba? At para naman sa mga OFW, mga Leo na nasa ibang bansa, may lumalabas na energy na pagod at homesickness. Maaring namimiss mo ang pamilya, may iniisip kang responsibility sa Pilipinas. Ang message ay huwag pasanin ang lahat ng mag-isa. Kung kailangan mo humingi ng tulong o payo, gawin mo. There's a possibility na magkaroon ng changes sa work schedule, assignment o department para sa ilan. Ang energy is maaring maramdaman ng mga Leo sa iba't ibang bahagi ng Middle East tulad ng UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain at Oman. Gayon din sa ilan sa Singapore, Hong Kong, Canada, Australia at Europe. Hindi ito para sa lahat ha. Kaya kunin lamang ang umaayon sa iyong sitwasyon. At marami pong nagko-comment kasi dyan ng countries. At hindi ibig sabihin ayun na mismo, no? So this is what I feel and what I read lang po. So, para naman sa mga estudyante, hindi masusukat ang talino ng isang exam o isang mababang score. Iha. May pagkakataong kailangan lang baguhin ang paraan ng pag-aaral. Mas magiging maganda ang result kapag mas organized ang iyong oras kaysa sa pagpupuyat ng huli. Baka puro kasi games.
Ayan. Ako naalala ko kasi na student ako pag ako nagkakabisa, pag may exam, front of mirror, nasa room, talagang tahimik lang and reviews. Kung may hinihintay kang resulta ng application, scholarship o interview, ipagpatuloy mo lang ang paghahanda. Ayan, mga students sa paggastos pera at pag bibili mo, kung may pinagkagastusan ka, paalala to. Tanungin ang sarili bago bumili po, kailangan ko ba talaga to ngayon? O baka emosyon lamang ang nagtutulak sa akin para gumastos? Yan, Leo. Hindi masamang i-reward ang sarili. Ngunit mas magiging magaan ang pakiramdam kapag alam mong may natitira ka pa ring ipon para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Yun talaga yung the best, Leo. Kung may plano kang bumili ng malaking gamit, sasakyan, gadget o magsimula ng malaking investment, mabuting pag-aralan muna ang lahat ng details bago pumirma o maglabas ng malaking halaga. At kung matagal ka namang naghahanap ng trabaho, huwag mong isipin na ang katahimikan ay ibig sabihin ay sarado na ang lahat ng pintuan. Habang naghihintay, gamitin ang panahong ito upang magdagdag ng bagong kasanayan, mag-update ng resume o palawakin ang iyong network. Minsan ang paghahanda ang mismong nagdadala ng susunod na opportunity. Leo, ang pagbabago ay hindi palaging comfortable ngunit maaari itong maging simula ng isang mas matatag at mas malinaw na landas kung handa kang sumabay sa agos ng buhay habang nananatiling tapat sa iyong mga pinapahalagahan. Leo, napakalinaw ng message na nakikita at nafe-feel ko ngayon. Hindi ka tinatawag na maging perfect. Tinatawag kang maging mas matatag. May mga pagkakataon nitong August na maaaring maramdaman mong mabagal ang progress. Para naman sa iba, binibigay mo ang lahat ng kaya mo pero hindi mo pa agad nakikita ang result. Kung ganito ang nararamdaman mo, wag mong isipin na nasasayang ang mga ginagawa mo. May mga bunga na hindi agad nakikita. May mga binhing kailangang lumalim muna ang ugat bago tumubo. Kaya kung may project kang sinisimulan, negosyo, bagong trabaho, pag-aaral o personal na pangarap, ipagpatuloy mo lamang ang paggawa ng tamang hakbang sa bawat araw. Hindi kailangang madiliin ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay kadalasang dumarating sa taong marunong maghintay habang patuloy na kumikilos. Para sa pamilya, may paalala rin dito na kung may tampuhan o hindi pagkakaunawaan, subukan tignan ang sitwasyon mula sa mas malawak na pananaw. Hindi ibig sabihin na kailangan mong tanggapin ang lahat ng mali. Ngunit minsan ang kapayapaan ay nagsisimula sa isang mahinahong pag-uusap. Kung may mahal ka sa buhay na matagal mo nang hindi nakakamusta, maaaring ito na ang tamang panahon upang magbigay ng oras o simpleng message. Minsan ang presensya ang pinakamahalagang regalo. Isa pa sa malakas na theme ng reading na to ay ang tiwala sa sarili. May mga Leo na matagal nang kine-question ang sarili nilang kakayahan dahil sa mga naging karanasan noon. Ngunit ang nakaraan or your past ay hindi kailangan maging sukatan ng buong kinabukasan mo. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa bawat tao. Mas mahalaga na alam mo mismo ang iyong halaga. Kapag malinaw to sa'yo, mas madali kang makakapili ng mga taong may tunay na respeto sa'yo at ng mga opportunity na naaayon sa iyong layunin. Kung may desisyon kang haharapin ngayong August, Leo, huwag pairalin ang takot lamang. Maglaan ng panahon para mag-isip, makinig sa payo ng mga taong pagkakatiwalaan, at higit sa lahat, pakinggan din ang sarili mong karunungan. Minsan, ang pinakamalinaw na sagot ay dumarating kapag tahimik ang isip. At Leo, ito ang iyong last message for this reading ng iyong buwan ng Agosto. Ang gamit ko dito ay amethyst stone. Mabibili nyo to sa mga online shop like yung Orange app,
and TikTok shop. Ayan. Sana hindi ako magkabayo. At ang iyong rune ay Jera. Ang Jera ay naugnay sa panahon ng pag-aani. Like harvest, ganon. Pinapaalala nito na bawat mabuting intention, bawat pagsisikap, at bawat aral na natutunan ay may tamang panahon ng bunga. Kung may mga bagay na tila mabagal ang pag-usad, huwag mawalan ng pag-asa. Leo, hindi lahat ng process ay kailangang madali upang maging makabuluhan. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti, magpatuloy sa pagiging responsible, at magpatuloy sa pag-aalaga sa sarili. At kapag dumating ang tamang panahon, mas magiging handa kang tanggapin ang mga opportunity na inilaan para sa'yo. 'Di ba nga, plant your seeds kasi soon marami kang ma-harvest. Hindi man sabay-sabay ang pag-harvest, at least may natanim ka po. Gano'n naman 'di ba kapag nagtanim tayo, hindi yan sabay-sabay namumunga. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa reading na to. Kung nais mong matuto pa tungkol sa astrology, birth chart interpretation, planetary transits at iba pang spiritual guidance, inaanyayahan kitang bisitahin ang aking Astro Luna Quest Astrology and Birth Chart channel. Kung nais mo ring magkaroon ng bracelets na personal kong nililinis at inihahanda bilang bahagi ng iyong intention setting practice, available din ang aking cleanse and charge bracelets para sa iba't ibang layunin tulad ng love, abundance, protection, confidence at career motivation. Piliin ang intensyong tunay na naayon sa iyong personal na paglalakbay. At kung nais mo magpabook ng personal astrology, birth chart reading or tarot card reading, makita rin na sa description or dito sa aking post ang official social media accounts at contact details. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong sarili at naway gabayan kayo ng liwanag sa bawat akbang ng inyong paglalakbay. Hanggang sa muli, this is Astro Luna Quest.